Hello, kumusta mga kapatid, mga igsoon, mga kakabsat, iti Apo, mga utod, kumusta ang ating mga buhay sa nakalipas na linggo? Purihin ng Diyos sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin at sa kalayaan na narito at sa kapayapaan ng ating bayan sa inyo dyan. Purihin ng Diyos sa pag-aalaga niya sa atin at sa pag-aalaga na naman niya sa ating mga kaluluwa na narito tayo upang ang salitaan niya, ang biyaya ng kanyang salita ay magbigay sa atin biyaya ng lakas, biyaya ng kanyang mga kalooban na siya ay magtuturo sa atin, na siya ay magbigay sa atin ng mga paalala, mga pagsaway, mga pagpapalakas. At naway samahan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya ng salita. Tayo muna ay dadako sa isang panalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, dahil ikaw ay buhay na Diyos at mayroon kang buhay na salita na ipinagkatiwala niyo sa amin. Dalangin namin na buksan niyo muli ang aming pag-iisip, ang aming mga diwa, ang aming mga kalooban, ang aming mga puso. O linisin niyo kami sa lahat ng bagay na marumi upang ang inyong salita na malinis ay tanggapin namin at papasok sa aming mga buhay. Dalangin namin na turuan niyo kami muli na makinig at makaunawa sa mga bagay na inyong iparating sa amin. Samahan niyo kami sa pamagitan ng inyong espiritu ng karunungan. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Narito na tayo sa pangalawang linggo ng Mayo. Mabilis ang panahon. Noon ay naroon tayo sa bagong taon. Ngayon narito na tayo sa malapit sa kalagitnaan ng 2022. At purihin ang Diyos sa buhay na tayo nakarating pa sa panahong ito. Kami na mga seniors, purihin ang Diyos na mayroon pang tinatawag nating mapayapang panahon at malaya na makapagsamba, na tayo'y makapangaral ng salita at magkaroon ng mga biyaya ng Diyos. Purihin ng Diyos sa nakalipas na halalan natin dito, ang ating eleksyon ay mapayapa naman. Mayroong ilang bayan na medyo may kaguluhan. Ngunit generally, we had a very peaceful election though for some who are not contented because natalo sila. Yun, magulo daw at masama. At ang Diyos naman ay nagbibigay muli ng bagong mga halal na mga tao, presidente sa ating bayan, at palitan ang dating nakalipas. Ganon naman ang kasulatan sa pagpipili niya ng mga tao para sa kanya. Pumili siya, kanyang kapangyarihan at kaalaman ang gumawa at para sa kanyang kalwalhatian. Patuloy tayo mga kapatid sa ating aral. Nagsimula tayo sa panalangin muli. Sa una nating aral muli sa panalangin, sinimulan natin ang mga dahilan ng panalangin. We went into the reasons of prayer. Pangangailangan ng panalangin. Ang dahilan kung bakit tayo ay manalangin. Reasons that you and me, Christians, believers, children of God, should pray. Why should we pray? Bakit tayo manalangin? Yan ang
tanong natin. At sinagot na natin yan sa 4 na kasagutan kung bakit tayo manalangin sa katapusang aral. Sinabi natin una na tayo ay manalangin una sapagkat ang panalangin ay kalooban ng Diyos. Kalooban niya ito dahil ito'y kanyang utos. Kalooban niya bilang pakikipag-ugnay sa kanya na Ama na tayo mga anak. Kalooban niya bilang pakikisama sa kanya, fellowship. Kalooban niya bilang paraan ng biyaya. At pangalawa, sapagkat ang panalangin ay pagsamba. Sa pagbitaw natin ng salita sa ating bibig, na tayo manalangin, tayo na ay sumamba. Tayo na ay humarap sa presensya ng Diyos. Sabi nga ng dalangin ni Jesus na itinuro niya na paraan ng panalangin, Ama namin, sambahin nawa ang ngalan mo. Yun. Ang pagsamba ay kasama sa panalangin. No? Magkakasama sila. When we begin to pray, we also begin to worship the Lord. Number 3, sapagkat ang panalangin ay paraan at pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Marami siyang kalooban. Doon sa panalangin, sinusunod natin ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, kung tayo nananalangin, sa maraming panahon gusto nating sundin ang kanyang kalooban. Doon sa panalangin ni Jesus, sabi niya, naway ikaw ay paghariin siya at tayo naway pagharian. Sabi naman niya na ang kanyang kalooban ay pagpapatawad, paglilinis sa atin. Sa kanyang kalooban sa panalangin, daigin natin, talunin ang mga tukso. Pang-4, sinabi natin na ang panalangin ay kailangan sapagkat ang panalangin ay paraan upang tayo'y pagpapalain. Pagpapala, biyaya, kasama niyan, magkakasama yan na salita. Ang panalangin ay pagpapala. Tayo'y pupunta sa panalangin, daan papunta sa Diyos sa kanyang biyaya upang tayo biyayaan, upang tayo pagpapalain. Bigyan tayo ng ating mga pangangailangan, tayo patatawarin at lilinisin. Tayo ililigtas sa mga masasama, sa anumang bagay ng nagdudulot ng kasamaan, tukso at iba pa. Saka sa kanyang sa panalangin ito na kanyang biyaya, tayo kahabagan at biyayaan. Ganon. Meron siyang karunungan na ibigay sa atin. Meron siyang ibigay na lakas, kalakasan, tayo manalangin. Bigyan tayo ng kagalingan sa ating mga kahinaan at karamdaman. Bigyan tayong kagalakan at kapayapaan kung tayo magulo at hindi mapayapa. At maraming mga kabigatan. Ganon. Pang-4 ay sapagkat ang panalangin ay paraan ng Diyos upang tayo pagpapalain. Pang-5, narito na tayo sa pang-5, pang-6, pang-7 at pang-8. 8 na dahilan na tayo manalangin. Ano ang pang-5, mga kapatid? Sapagkat ang panalangin ay pagpapahayag at pagpapatunay ng ating pagtitiwala sa Diyos. Noong nakalipas na mga pag-aaral, atin medyo na banggit ito, ngunit dagdagan natin ng pag-aaral at pagbanggit na ang panalangin ay kailangan sapagkat ito'y pagpapahayag at pagpapatunay ng ating pagtitiwala sa Diyos. Panalangin, pagtitiwala. Panalangin kasi ay nagsasabi ka, nagsasalita ka sa hindi mo nakikita. Sa Diyos ka nananalangin na sinasabing umiiral, na siya'y buhay, na siya meron. Ngunit hindi mo siya nakakapa, hindi mo siya na hahawakan, hindi mo siya nakikita. Kaya ang pagtitiwala, ang pananalig, ang pananampalataya ay gamit sa ating panalangin. Ang panalangin ay pagpapahayag ng pagtitiwala. Inihahayag mo sa Diyos na nakikinig na meron siya. Sa panalangin ay nagpapatunay ng ating pagtitiwala.
Nagpapahayag ka, ngayon pinapatunayan mo. Totoo. Oh, na may Diyos na ako'y nagtitiwala sa Kanya. Ang panalangin ay pagpapatuloy ng pagtitiwala. Naghahayag ka ng pagtitiwala, nagpapatunay ka ng pagpatitiwala, at nagpapatuloy ka. Ganon. Pagpapahayag, pagpapatunay, at pagpapatuloy ng pagtitiwala sa Diyos. Sa panalangin, tayo'y naniniwala una sa lahat, nananalig, na umiiral ng Diyos. Sa ating pagtitiwala, titiwala tayo na siya'y buhay, na siya'y meron, na siya'y umiiral, that God exists. Bagamat hindi natin siya nakikita. Sino nagsasabi? Yon, ang salita ng Diyos. Tayo nagtitiwala sa tinatawag na katotohanan. Maniniwala ka ba sa kasinungalingan? Hindi. Ang Biblia, salita ng Diyos, sinasabi kasing katotohanan. Totoo. Tinuturo sa atin na may Diyos. At ang Diyos ay ating nakilala sa pamamagitan ni Kristo. Tayo nagtitiwala at nananalangin tayo. Ang panalangin, pagtitiwala natin na siya'y buhay, na siya'y Diyos. At yan kasi ang sinabi ng tagasulat ng Hebreo, sa Hebreo 11:6, na ang panalangin ay pagtitiwala na ang Diyos ay umiiral. Sa Hebreo 11:6, ito ang sinabi, at hindi kalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat naniniwalang may Diyos na umiiral at siya ang nagbibigay gantimpala sa lahat ng humahanap sa Kanya. Hindi daw kalulugdan ang tao, ang sinuman na hindi nananalig na may Diyos na siya umiiral. Ay paano ka nga pala kalulugdan? Manalangin ka na hindi ka man naniniwala na meron siya. Para kang isang atheist nung hindi naniniwala sa Diyos, kagaya ni Ingersoll, na noong siya malapit ng bagyuhin sa dagat, sinabi niya, ako'y nananalangin sa Panginoon na hindi umiiral. No? I am praying to God that does not exist. Pwede ba yun? Ako'y tatawag sa iyo na wala dyan? Ganon? Hindi pwede. Kaya hindi ka kalulugdan. Hindi tayo maaring magbibigay saya, magbibigay kabutihan sa ating puso. Hindi tayo maaring tanggapin ng Diyos, pakinggan ng Diyos kung hindi tayo nananiwala, nananalig na siya'y tunay at siya'y buhay. At ganyan ang panalangin na pagpapahayag, pagpapatunay ng ating pagtitiwala. Bawat isa ang kailangan magtitiwala na may Diyos. Pangalawa, sabihin natin na sa panalangin na nagsasabing pagpapahayag at pagpapatunay ng ating pagtitiwala, tayo'y nagtitiwala at nagpapahayag sa ating Diyos bilang Ama. Sa ating panalangin, nagpapahayag tayo ng ating pagtitiwala sa ating Diyos na ating Ama. Ibig sabihin, sa ating panalangin, sa ating buhay na nananalangin, tayo nagtitiwala sa Diyos na isang Ama. Kung tayo may mga ama, kung hindi pa tayo matanda noon, tayo laging tumatawag sa Ama, nananalig sa Ama, tumatawag na bigyan, gumagalang sa ating mga ama. Ganon ang panalangin. Sa panalangin, hindi lang na siya'y tayo nananalig sa Kanya bilang Ama, tayo rin ay nananalig sa ating Diyos bilang ating Panginoon. Kaya sa Biblia, ang bawat tawag ng mga salmuista David sa Ama, sa ating Diyos ay Panginoon. At pagpapasakop na siya nga ay ang naghahari, ay ang ating Panginoon, ay ating tinatawag sa awit 25:1 at 2. Sinabi ni David, sa iyo, O Panginoon, ay
Itinataas ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, ang Diyos ko ay isa sa Panginoon. O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala. Huwag nawa ako hayaang mapahiya. Sinabi niya, Panginoon, sinabi niyang Diyos ko, at nagtitiwala ako sa iyo. Huwag nawa ako mapunta sa kahihiyan dahil sa aking mga kaaway. Sa awit 18, 2 at 3, ito naman ang sinabi. Ang Panginoon ay ang aking malaking bato, ang aking kuta at tagapagpalaya. Diyos ng kalakasan ko, sa Kanya ako magtitiwala. Siya ang aking pananggalang, aking kaligtasan, at matayog na tore. Tingnan nyo, yun ang Diyos na tayo nagtitiwala. Sa panalangin, nagtitiwala tayo na Siya'y Panginoon, na Siya'y umiiral, na Diyos, na Ama, na Panginoon, na Hari, na nariyan Siya, na ating tinatawag. Tunay, pagtitiwala sa Diyos na ating Panginoon. Tinatawag tayong ipagkakatiwala sa Kanya ang lahat ng ating mga daan at pamamaraan. Sa ating panalangin, tinatawag tayo at inuutusan tayong magtitiwala sa Kanya, ipagkatiwala ang anumang bagay. Kaya ang ating panalangin nagtitiwala at ating ipagkatiwala ang anumang bagay. Sa awit 37:5, sinabi ni David, ipagkakatiwala ang inyong pamamaraan sa Diyos. Magtiwala sa Kanya. Papangyarihin niya ang hingin mo. Mangyayari ang mga hinihingi mo. Commit your ways unto the Lord. Trust also in Him, and He will let it happen. It will come to pass. Ganon. Tayo'y magtitiwala sa panalangin, at sa ating pagtitiwala, ating ipagkatiwala ang anumang bagay. Yan ang panglima nating dahilan na tayo manalangin, sapagkat ang panalangin ay paghahayag at pagpapatunay ng ating pagtitiwala sa Diyos. Tanong natin, tayo ba'y nagtitiwala sa Diyos? Kung ganon, manalangin tayo. Ang ating panalangin ay nagpapatunay na tayo nagtitiwala. Kaya kung ikaw ay may pananampalataya, sinabi mong nanalig ka na sa Diyos, sinabi mong ang Diyos ay totoo, sinabi mong ang Diyos ay Ama, sinabi mong ang Diyos ay Panginoon, o di manalangin ka, sapagkat sa panalangin, nagtitiwala ka. At ang ating pagtitiwala ay humihina o tumitibay o lumalakas ayon sa ating panalangin. Kung hindi tayo manalangin, mahina ang ating pagtitiwala. Kung lagi tayong mananalangin, lumalakas, tumitibay ang ating pagtitiwala. Kung hindi tayo nananalangin, wala tayong pagtitiwala. Mayroon ba tayong Diyos na pinanampalatayahan at pinanaligan? Tayo'y manalangin. Panglima. Yan. Panglima. Pang-anim tayo. Ito tayo pang-anim na dahilan na tayo'y manalangin. Bakit tayo manalangin? Pang-anim, sapagkat ang panalangin ay pumapawi at nagwawasak ng lahat ng ating mga pangamba o mga kabalisahan, worries. Prayer destroys and takes away all our cares, all our worries, mga kabalisahan. Tayo'y maraming panahon binibisita ng pagkabalisa. Tayo'y nag-aalala, mga alalahanin, mga kabalisahan, mga kaguluhan ng pag-iisip. At sa maraming panahon, hindi natin siniseryoso na ito pala ay kasalanan. Kaya sa panalangin, ang ating mga kabalisahan ay pinapawi at winawasak. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos
kasalanan ang pagkakaroon ng pagkabalisa at pag-aalala. Kanya nangangailangan na sirain ang anumang pagkabalisa at tinatawag na worries, anxieties, pagkabalisa, pag-aalala. Sa anong paraan? Sa panalangin. Sinabi ni Jesus sa kanyang pangangaral sa Mateo 6:25-34, tinatawag tayo at inutusan ni Jesus, huwag na mababahala, huwag na tayong mababalisa sa anumang mga bagay, gaya ng mga pagkain, gaya ng inumin, daramtin, mga damit, no? Mga pangangailangan, yan ang very easy reasons of worries. Mga pag-aalala dahil sa mga simpleng pangangailangan. Mayroon kaya akong kainin bukas? Mayroon ba akong gamitin sa sunod na panahon? Ganon. At sinabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Tinuturo niya ang panalangin. Tayo'y magtitiwala sa ating Diyos, sa ating Ama, na nag-aalaga sa atin. Kaya sa panalangin, pinapawi at winawasak ang lahat ng uri ng kabalisahan. Si Pablo, ito ang salita ni Pablo na ayon sa turo ni Jesus na huwag tayong mabalisa at mag-aalala, ano ang ating gagawin? Si Pablo sa Filipos 4:6 at 7 nagsasabi, huwag kayong mga balisa ng anumang bagay, anumang mga bagay, kundi, ano daw? Sa panalangin at paghiling na may, anong karugtong? Pasasalamat. Nang ikaw ay nananalangin, humihiling, at nagpapasalamat. Hindi pa dumating, sinabi pa lang, pinapasalamatan mo na. Parang nag-request ka ba na, maaari bang bigyan mo ako niyan? At yun, tsaka ito, tsaka yung bukas na darating, dalhan mo rin ako. At salamat ganon. Sigurado kang ibibigay. Napakagandang pananalig. Sa panalangin, ang lahat ng kabalisahan ay sinisirado mo. Ang lahat ng pag-aalala at pinuputol mo dahil maaari naman tayong magdasal at magsabi sa Panginoon ng anumang bagay na nagsisira ng ating puso, gumugulo sa ating mga buhay dahil sa pagkabalisa, ay hindi mangyayari sapagkat maaari tayong dudulog sa Ama na tutulong sa atin. Kaya sinabi ni Pablo, ang sabi niya, ipaalam, huwag kayong magbalisa ng anong bagay, manalangin at humiling na may pasalamat. Ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Let your request be made known unto God. Request. Yung ating mga gustong dalhin. Kaya sa panalangin, huwag tayong mahiya. Marami sa atin na sa mga prayer meeting hindi magsabi. Nag-prayer meeting pero mahiya magsabi. Hindi pwede, hindi dapat. Bawat isa dalhin ang panalangin. May mga bagay na parang nakakahiya dalhin. Isang lalaki gustong mag-aasawa, isang babae na may problema ng ganito, ganon. Hindi dinadala doon sa prayer meeting. Dapat bukas tayo bilang mga Kristiyano sa ating mga prayer request, no? Ipanalangin nga ninyo na bigyan ako ng tama na asawa, lalaki na maging asawa ko. Kaya ang iba sa atin hindi nakapag-asawa dahil hindi naman nananalangin na bigyan ng asawa. At hindi rin dinadala sa prayer meeting para nakakahiya. Hindi naman. Kailangang bukas lang tayo at isa sa ating pagtitiwala sa bawat isa. At marami pang bagay na tinatawag nating request na dalhin sa ating Panginoon. Sa panalangin, pinapawi at winawasak ang alinmang mga kabalisahan. Kapag tayo'y patuloy na nananalangin, patuloy tayong nagtitiwala,
nawawasakin, mawawala, masisira ang lahat ng kabalisahan. Nagpapasalamat na tayo. Sinabi din ni Pablo na mayroong ibibigay ang Diyos kapag tayo nananalangin at huwag tayong mag-aalala, mababalisa. Sinabi ng Pilipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot, na hindi maintindihan, hindi maabot sa pag-unawa, ang siyang mag-iingat sa inyo sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Matapos kang huwag mag-alala, ngunit manalangin at humiling at nagpapasalamat, bigyan ka ng kapayapaan na hindi masayod, na hindi maunawaan, at iingatan ang iyong isip at puso. Mag-iingat. Ibig sabihin, hindi na tayo patuloy na mag-aalala. Masanay tayo sa pag-aalala, kailangan masanay tayo sa pagtitiwala sa panalangin. Mayroon namang iba na nananalangin nga, pero patuloy pa rin sa pag-aalala. Ibig sabihin, hindi naniniwala sa kanyang panalangin. Doon sa panalangin, pag iyong ibinuhos na at sinabi, hindi na tayo mag-alala. Mag-alala tayo na wala tayong pera, na wala tayong pambili. Ngayon, nananalangin tayo. Pagkatapos, sinabi na natin, nagpapasalamat tayo. Tayo umasa na tayo makakatanggap. Yan ang panglima nating dahilan ng panalangin, sapagkat ang panalangin ay pumapawi, nagwawasak ng anumang mga bagay ng kabalisahan o pag-aalala. Pangpito, tayo manalangin sapagkat ang panalangin ay naghahayag at nagpapatunay ng ating pangangailangan at pagkauhaw sa Diyos. Ano ba ang dapat kailanganin natin, na hinahanap natin? Diyos, siyempre. Sa lahat na uunahin sinuro ng Biblia, sa lahat na bigyang pansin, sa lahat ng bagay na dapat ang ating pag-iisip ay napuno at uunahin siya kung tayo'y masasabing Kristiyano, ang Diyos. Sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, simulang umaga hanggang hapon, hindi dapat malimot ang taong nakakilala sa Diyos. Sa Diyos. Kaya ang panalangin ay nagpapatunay ng ating pangangailangan at pagkauhaw sa Diyos. Ikaw ba'y may asawa? Kailangan mo ba siya? O di kinakausap mo siya? Ikaw ba'y may napakalapit na kaibigan? O di kinakausap mo siya? Nangailangan ka sa kanya, tinatawag mo siya. Ang Diyos ay pinakamalapit nating kaibigan, pinakamalapit nating kasama. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapag-alaga, siya ang ating Ama, siya ang buhay natin. Dahilan ng lahat, pinanggalingan natin, babalikan natin, paparoonan natin. Ang Diyos, doon tayo pupunta, doon tayo nagmula. Siya ang magpuno ng ating pag-iisip. Ang pangangailangan sa Diyos ay paghahanap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kung tayo nananalangin, tayo nangangailangan sa Kanya. Sinabi ng Biblia, sa pangangailangan mo, hinahanap mo siya. Isaiah 55:6 sinasabi, hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit pa. Habang tayo'y nakakatagpo pa, tayo'y humanap. Habang siya'y malapit, tayo'y tatawag. Yan ang Diyos, matatagpuan pa. Sapagkat sinabi ng Biblia na may panahon na hindi na matagpuan, hindi na maaaring tawagin ng Diyos. At habang matatagpuan pa siya, hanapin. At habang siya ay malapit, lapitan, tatawag tayo sa Kanya. Yan ang pangangailangan natin sa Diyos. Habang tayo buhay sa paggising sa umaga, tayo'y naglalakbay, sumasakay, nagdadrive, tayo'y kahit saan,
ang ating pag-iisip ay napupuno sa bagay tungkol sa Diyos. Sa panalangin, nangangailangan tayo sa Kanya. Ang tunay at totoong nangangailangan at nauuhaw sa Diyos ay maagang humahanap sa Diyos. Sinabi ng awit 63, 1 at 2, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, humahanap, no? Hinahanap kita ng maaga. Uuhawan ka ng aking kaluluwa. Maaga daw niyang hinahanap. Dalawang ibig sabihin yan, maaga na oras, kada umaga, maaga sa paggising. Maaari ding maaga sa buhay. Na ang anak mo na bata pa, turuan mo na. At masasabi niyang maaga siyang kumilala sa Panginoon. Nung siya kinder pa lamang, naturuan na siyang tumawag. Maaga siyang nakakapag-isip, nakakilala sa Diyos. Maaga tayong magising araw-araw, atin siyang lapitan. Mananabik tayo sa Kanya. Kaya sabi ni David, pinanabikan ka ng aking laman sa isang lupaing tuyo at uhaw na walang tubig. Kagaya daw ng lupang tigang, lupang naiinitan, lupang walang tubig. Ang ating puso ay uhaw na uhaw lagi. Tayo'y umiinom, tayo naghahanap ng maiinom. Hinahanap natin to. Sa isang araw, ilang bisis tayo umiinom. Ang ating damdamin ay naghahanap at nung tayo naghahanap, kinukuha natin ang ating hinahanap. Ganun ang Panginoon. Hindi tayo napupuno sa Kanya. Hindi tayo nagsasawa sa Kanya. Hanap natin siya. Kailangan natin siya. Buhay natin siya. Panginoon natin siya. Ama natin siya. Hindi maaring hindi siya kalimutan. Hindi maaring kalimutan siya. Awit 42:1 and 2, itong sinabi. Ang aking kaluluwa ay humihingal sa pananabik sa Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos na buhay. Kailan kaya ako makakarating at makakahanap sa Diyos? Yan ang David na nagsasabi ng kaniyang sarili tungkol sa Diyos na kaniyang pinanaligan sa buhay. Pang-walo na dahilan na tayo manalangin. Pang-apat ngayong araw na ito, sapagkat ang panalangin ay naghahanda at nagdudulot sa atin ng kahabagan at biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Bakit tayo manalangin? Katapusan natin sa araw natin na dahilan, sapagkat ang panalangin ay naghahanda at nagdudulot sa atin ng kahabagan at biyaya na makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Tayo ba'y mangangailangan sa hinaharap sa sunod na panahon? Lagi tayong kulang. Isang araw, mayroon tayong karamdaman, kailangan natin ng sakit. Kailangan natin ng kagalingan, nabaliktad, sorry. Magkasakit tayo, kailangan natin ng kagalingan. Mayroong panahon na naguguluhan tayo, kailangan natin ng kapayapaan. May panahon na kulang tayo sa pangangailangan, kulang tayo ng pera, kailangan tayo na magkaroon. May mga panahon na hirap tayo sa anumang pangangailangan sa espiritual. Tayo'y nagkasala, tayo'y nagkaroon ng problema sa espiritual na pamumuhay, at nangailangan tayo na magsisisi at nangailangan tayong patatawarin. May mga panahon na mahirap, problema na may mga masasamang tao. Kailangan tayo ng proteksyon, pag-iingat ng Diyos, pagbabantay. Maraming mga bagay na ating pangangailangan sa sunod na mga panahon, sa darating na mga araw. Kaya ang panalangin ay nagdudulot sa atin ng kahabagan
biyaya sa na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Yan ang sinabi ni Pablo o ng tagasulat ng Hebreo sa Hebreo 4:16. Inuulit-ulit natin ito na bersikulo. This is one of my favorite scriptures whenever I am in need. Memorize this scripture. Sauluhin mo itong scripture na ito. Hebrews 4:16, napakahalaga. Kaya nga magsidulog tayong may katapangan sa trono ng biyaya. It has come boldly to the throne of grace, upang magsipagtamo tayo ng kahabagan. Tingnan nyo. Lalapit daw tayo sa trono ng biyaya upang magtamo tayo ng kahabagan, mercy, habag, at makakatagpo tayo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Habag at biyaya. Yan ang dalangin, ang panalangin. Ang panalangin ay habag. Pagbibigay ng habag. Pagbibigay ng biyaya upang tayo tulungan. Maraming panahon sa ating mga buhay na nangyayari ang mga bagay ng krisis, pangangailangan. Tatawag tayo. Tatawag lang ba tayo kagad doon? Hindi. Ngayon, sige ang tawag. Panay tayong tawag. Lapit tayo ng lapit. We just do not call when we are on the real need. Yes, we call. Pero kung doon ka na lang tatawag na hirap pa na at hindi ka naman tatawag kung hindi ka naghihirap, hindi ka maaaring magkaroon agad. Sabalit dahil tuloy na tuloy ang iyong pagtawag, ang Diyos ay malapit. Kaya sabi niya, tawag kayo, hanapin niyo siya habang siya ay matatagpuan. Hanapin hanggang siya ay natatagpuan. Tumawag habang siya ay malapit. Huwag nang malayo sapagkat pag nalayo na, hindi na siya makakarinig. Kaya ang panalangin ay nagsasabi na ang Diyos ay maghanda ng habag at biyaya. Ang panalangin ay parang buhos, bukal na tayo laging lumalapit at iinom o humahanap ng pangangailangan, kumukuha ng ating pangangailangan araw-araw. Ganon. Hindi na uubos na pagpapala sa buhay. Ganon ang manalangin. Ang tanong natin, bakit tayo manalangin? Una ngayong araw na ito sapagkat ang panalangin ay pagpahayag at pagpatunay ng pagtitiwala. Tayo ba nagtitiwala sa Diyos? O di manalangin tayo. Sapagkat kung ikaw ay hindi na nanalangin, nagsasabi na hindi ka nagtitiwala. Nagtitiwala ka sa sarili mo. Nagtitiwala ka sa ibang tao. Nagtitiwala ka sa pera mo. Nagtitiwala ka sa ibang mga tao. Kanya hindi maaring pagkatiwalaan ang anumang bagay maliban sa Diyos. Diyos lang ang tinatawag na mapagkatiwalaan at hindi maaring lalabag siya nito. Pangalawa, manalangin tayo sapagkat ang panalangin ay pumapawi sa lahat ng kabalisahan at mga pangamba. Pito, tayo manalangin sapagkat ang panalangin ay naghahayag at nagpapatunay ng ating pangangailangan sa Diyos. Nangangailangan ka ba sa Diyos? Diyos mo ba siya? Panginoon mo ba siya? Manalangin ka. Nagpapatunay na kailangan mo siya. Tawagan mo siya. Sabihan mo siya ng iyong lahat ng ibig mong sabihin. Katapusan, manalangin tayo sapagkat naghahanda at nagdudulot ang panalangin ng biyaya at
at habag sa panahon ng pangangailangan. Mayroon ka bang pangangailangan? Meron. Mayroon sa darating. Manalangin ka patuloy. Tuloy kang tatawag. Tuloy kang manalangin upang ihanda ang Diyos. Ihanda ng Diyos ang mga bagay na kailangan mo. Makakatulong sa iyo sa panahon ng pangangailangan. Purihin ang Diyos sa kanyang salita natin pinag-aralan. Tayo'y tinawag, tayo'y inuutusan na manalangin. At yan ang mga dahilan. Maliwanag. Naway ang mga prinsipyong ito, ang mga bagay na ito ay gabay mo. Gabay mo kung bakit ka manalangin. Kung bakit ang Diyos ay kailangan mong tawagan. 8 na dahilan at balikin natin ng mabilis. Manalangin tayo sapagkat ang panalangin ay kalooban ng Diyos. Pangalawa, manalangin tayo sapagkat ang panalangin ay pagsamba sa Diyos. Pangatlo, manalangin tayo sapagkat ito'y paraan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa pang-apat sapagkat tayo ay pagpapalain. Panglima, manalangin tayo sapagkat ito'y pagpapahayag at pagpapatunay sa ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Manalangin tayo pang-anim sapagkat pumapawi at nagbawasak ito sa lahat ng ating pangamba at kabalisahan. Pang-7, manalangin tayo sapagkat ito'y naghahayag at nagpapatunay ng ating pangangailangan sa Diyos. Katapusan, manalangin tayo sapagkat ang Diyos ay naghahanda ng habag at biyaya sa panahon ng ating pangangailangan. Tayo manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa pribilehiyo ng panalangin. Purihin ka sa biyaya ng panalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa daan na dating nakasara, ngunit binuksan nyo. Kami walang pag-asa, ngunit pinapasok nyo. Nagkaroon kami ng ugnayan sa inyo. Nagkaroon kami ng relasyon sa inyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Kristo. Kami na nawala ay natagpuan nyo. Kami na walang pag-asa ay binigyan nyo ng pag-asa upang kilalanin ka, upang manalangin kami sa inyo, upang kami ay magtitiwala sa inyo. Tulungan nyo kami sa biyayang ito. Tanggapin namin at bigyan namin ng halaga sa araw-araw. Tulungan niyo kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong Espiritu na kami ay patuloy na mananalangin. Magtitiwala sa inyo. Kami patuloy na kumikilala sa inyo bilang Ama. Kami patuloy na magtitiwala sa mga bagay na tinuturo niyo sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa isa namang pagkakataon at panahon ng pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. Naway patuloy kayong pagpapalain hanggang sa sunod nating pagkikita sa pangatlong linggo ng Mayo. Pagpapalain kayo ng Panginoon.